Marshall Peak, Kabanata 81. Ang taong gabing iyon ay ikaw talaga. Hindi ko alam kung sino ang marumi, buong araw na nakatitig sa puwit at hita ng ibang mga babae. Walang awa na sagot ni Yang Kai. Pinag-uusapan mo na naman ito. Natakot si Meng Huya at tumingin sa paligid. Hindi alam kung sino ang nakarinig sa kanya, itinaas niya ang kanyang mga kamay at sinabi. Iyang Master Yang, Uncle Yang, huwag na nating pag-usapan ito muli, okay? Gusto lang ng matandang ito na makita kung paano sila umuunlad, hindi gumawa ng anuman sa kanila. Nang makita siyang umamin ng pagkatalo, hindi itinuloy ni Yang Kai ang bagay na iyon at seryosong sinabi. Ano ang gusto mong tulungan ko sa iyo, may kaugnayan ba ito dito? Oo, sa pagsasalita tungkol sa negosyo, naging seryoso ang ekspresyon ni Meng Huya. Naku Yang Kai, kailangan mong sabihin sa akin ang totoo, nakipagtalik ka na ba sa isang babae? Ubo-ubo. Ha? Seryosong bagay ito. Napahiya ang mukha ni Yang Kai, sumangot siya at sinabi. Hindi pa, mabuti. Sa wakas ay nahulog ang puso ni Meng Huya. Napakagaling. Little Yang Kai, isa kang mabuting tao. Sa panahong ito, maraming lalaki sa edad na 14 o 15 ang nagkaroon ng matalik na pakikipag-ugnayan sa mga babae. Hindi na kailangan pang banggitin ng mga anak ng mahihirap na pamilya, maaga silang nagsimula ng pamilya para maipagpatuloy ang linya ng pamilya. Hindi na kailangang banggitin ng mga anak ng mayayamang pamilya, hindi na kailangang banggitin pa, marami na silang mate. Ang isang magsasaka lamang, hanggat hindi sila masyadong malubog, ay mawawalan ng kanilang pagkabirhen huli na. Ang ilang mga magsasaka ay hindi kailanman magkakaroon ng matalik na pakikipag-ugnayan sa kabaligtaran ng kasarian. Sa mata ng isang magsasaka na nagtataguyod ng paglilinang at lakas, ang kaunlaran ng mundo ay isang panaginip lamang. Pagkatapos ng 100 taon, ang isang magandang babae ay magiging isang balangkas. Tanging ang tuktok ng landas ng militar ang kanilang layunin. Kapag malakas na sila, matatakot ba silang hindi makahanap ng babae? Sa mga lalaking disipulo ng Sky Tower, maraming 15 hanggang 16 taong gulang ang gumagala sa mga brothel. Bagamat naniniwala si Meng Huya na si Yang Kai ay hindi ganoong uri ng tao, kailangan pa rin niyang maging maingat at malinaw na magtanong. Sa madaling salita, matutulungan kita. Tumingin si Yang Kai kay Meng Huya. Kung hindi mo kaya, walang sino man sa mundo ang magagawa. Nalampasan mo na ang pagsubok ko. Si Meng Huya ay nasa mabuting kalooban at hindi napigil ang tumawa. Tapos sinabi mo lang na gusto mong mabusog ang ibang tao. Nagdududang tanong ni Yang Kai. Nawala ang ngiti ni Meng Huya at naging kakaiba ang kanyang ekspresyon. Tumanggo siya at sinabi. Oo, kailangan natin siyang bigyang kasiyahan. Kung hindi siya nasisiyahan, hindi magagawa ang bagay na ito. Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, ilang buwan na ang nakalipas, nakakita ako ng isang taong akma sa pamantayan, pero hindi siya payag, kaya maaari ko lang iwanan ang bagay na iyon. Kalimutan mo na ito, dadalhin kita upang makita siya. Kung ito ay gagana, ito ay gagana. Kung ito ay hindi gumagana, ito ay himagana. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, hindi alam ni Meng Huya kung paano itutuloy. Mahina lang siyang napabuntong hininga at inakay si Yang Kai palabas. Nagmamadaling sinabi ni Yang Kai. Hayaan mo muna akong sabihin ito. Nandito lang ako para tulungan kang magpasalamat sa iyong kabaitan. Kung gusto ng taong iyon na gawin ko ang isang bagay na labis, hindi ako papayag. Mabangong brat. Malungkot si Meng Huya, kaya nang marinig niya ang mga palusot ni Yang Kai, hindi niya maiwasang makaramdam ng inis. Naisip niya na kung alam ng brat na ito kung paano tumulong, tiyak na papayag siya. Pero ngayon, parang good boy na siya sa harapan ko. Habang sinusundan niya si Meng Huya, natuklasan ni Yang Kai na silang dalawa ay talagang patungo sa Coiling Dragon Stream. Bukod dito, ang direksyong ito ay kung saan siya karaniwang nililinang. Bakit niya gustong pumunta doon? Kapag siya ay karaniwang nagsasaka, wala siyang nakitang tao doon. Ang Coiling Dragon Stream ay isang mapanganib na lugar, kaya kakaunti ang mga tao ang pupunta doon. Nang halos 100 talampakan na ang layo mula sa kanyang karaniwang cultivation spot, biglang huminto si Meng Huya at itinuro sa harap nila. Tingnan mo doon. Tumangala si Yang Kai at hindi maiwasang magulat. Sa lugar kung saan siya kadalasang nagsasaka, mayroon talagang isang babae na nakatayo sa harap ng 3 sunfruit tree na kanyang itinanap. Nakasuot siya ng light green na dress. Hindi niya alam kung ano ang iniisip nito, ngunit sa totoo lang ay nasa ulirat siya. Hindi gumagalaw ang katawan niya, at hinayaan niyang umihip ang hangin habang kamakaway ang kanyang damit. Nakasuot siya ng belo, kaya hindi malinaw na nakikita ng mga tao ang kanyang mukha. Ang kanyang noo ay pinalamutian ng isang asul na hiyas, na nagpamukha sa kanya na napaka-elegante at pino. Siya ay may payat na figure na tila napakahina upang tumayo sa bug zone ng hangin, ngunit ang kanyang figure ay kaaya-aya. Puno ng kainosentehan ang matubig niyang mga mata, para siyang bata na hindi pa lumalaki. Nang makita siya, naalala ni Yang Kai ang gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang natutulog na dilag sa kanyang kama. Siya na, biglang nanlambot ang mga mata ni Yang Kai. Kilala mo siya. Biglang naging alerto si Meng Huya. Sinabi sa kanya ng kanyang mahalagang disipulo na hindi pa niya nakausap si Yang Kai dati. Paanong pagdating kay Yang Kai, magkakilala na silang dalawa. Siya ang gusto ng tulong ko. Tumingin si Yang Kai kay Meng Huya at nagtanong.
Oo, tumanggo si Meng Wuya. Tutulong ako. Taliwas sa inaasahan ni Treasurer Meng, si Yang Kai ay hindi nagdalawang isip at direktang sumang-ayon. Hiniling sa kanya ni Meng Wuya na maghanda ng isang talumpati, tulad ng paggamit ng katwiran upang manghimok ng may damdamin, nakakaakit ng mga benepisyo, pagbabanta ng may puwersa, lahat ng ito ay walang silbi. Biglang nagkaroon ng masamang pakiramdam ang puso ni Meng Wuya, at bigla siyang nagsisi na hinahanap si Yang Kai. Bakit ang bilis mong pumayag? Ang matandang si Meng ay mapagbantay. Hindi ba ikaw ang humingi ng tulong ko? Sumimangot si Yang Kai at tumingin kay Meng Wuya na may nagtatakang ekspresyon. Masyadong mabilis na nagbago ang ugali ng matandang ito. Gusto ko nga ang tulong mo, pero mabilis kang pumayag. Ikinumpas ni Meng Wuya ang kanyang kamay. Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Kung ganoon gusto mo ng tulong ko o hindi. Naiinip si Yang Kai. Siyempre gusto ko. Pagkatapos, bakit mo pa tinatanong? Buti na lang pumayag ako. Tama, buti na lang at pumayag siya ng mabilis. Bakit pakiramdam niya ay may mali? Natigilan si Meng Wuya. Dahan-daang naglakad si Yang Kai. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay bumulaga kay Zia Ningchang na malalim ang iniisip. Nang bumalik siya sa katinoan, dumating na si Yang Kai sa tabi niya. Halatang nagulat si Zia Ningchang at walang magawang tumingin kay Yang Kai. Hindi niya maiwasang mataranta. 2 beses na siyang nakipagkita sa kanya sa gabi at parehong may nangyaring nakakahiya, kaya paano mananatiling kalmado si Zia Ningchang. Senior Sister Zia, tumingin sa kanya si Yang Kai. Bakit ka nandito? Ako. Naparito ako upang tulungan kang mag-alaga ng mga prutas. Ilang araw ka nang hindi nakapunta rito, kaya natakot ako na ang mga prutas na ito ay napites ng iba. Mabilis na paliwanag ni Zia Ningchang. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tingnan, at nalaman niyang wala na lahat ang mga bunga sa 3 punong itinanam niya noon, naiwan na lamang ang huling puno na may 3 prutas na malapit ng mahinog. Ito ang mga prutas mo, ginawa kong pills. Habang nagsasalita si Zia Ningchang, naglabas siya ng isang maliit na bote at ibinigay ito kay Yang Kai. Ininom ito ni Yang Kai, at nalaman niyang may 9 na pulang table tas na umiikot sa bote, na naglalabas ng malakas na enerhiyang yang. Napakadalisay ng mga ito, nang walang anumang iba pang sangkap na pinaghalo. Ngunit, paano magagamit ang isang 3 sunfruit para magpino ng mga table tas? Alam ni Senior Sister na dito ako nagtatanim. Tumangala si Yang Kai at nagtanong. Kung hindi, bakit niya tutulungan siyang alagaan ng free sunfruit tree? Iniwas ni Zia Ningchang ang kanyang tingin. Nakita ko ito nang hindi sinasadya. Kaya ang tao noong gabing iyon ay ikaw. Tumiti si Yang Kai, at uminit ang kanyang puso. Marshall Peak, Kabanata 82. Espesyal si Zia Ning. Noong gabing iyon, nang pumasok si Yang Kai sa Initial Element Realm, tinambangan siya ng isang babaeng nakamaskara. Noong una, akala niya ay sinusubukan siya nitong patayin, ngunit sa huli, napagtanto niyang hindi iyon ang kaso. Gusto lang niyang tulungan siya. Kung hindi, sa lakas nito, hindi siya makakalaban. Sa oras na iyon, may ilang pagdududa si Yang Kai. Ngayon, sa wakas ay nakumpirma na niya ang pagkakakilanlan ng babaeng nakamaskara. Sa sandaling ito, ang puso ni Yang Kai ay napuno ng pasasalamat sa senior sister na ito na si Zia. Lumabas ang matandang si Meng sa maling oras at tumayo sa pagitan ni Yang Kai at Zia Ningchang. Tulad ng isang inahing manok na nagpoprotekta sa kanyang mga sisiw, pinrotektahan niya ang kanyang mahalagang alagad sa likuran niya. Tumingin sa kanya si Yang Kai na may pagdududa. Kilala niyo ang isa't isa. Tumuso si Meng Wuya, puno ng pagmamataas at kasiyahan ang kanyang mukha. Ito ang aking disipulo. Ang iyong alagad. Halos tumama ang panga ni Yang Kai sa lupa. Ang kanyang mga mata ay patuloy na lumilipat sa pagitan ni Zia Ningchang at Meng Wuya, puno ng hindi paniniwala. Sinong mag-aakala na ang isang hindi mapagkakatiwalaang tao tulad ni Treasurer Meng ay talagang tatanggap ng disipulo? Hindi ba ito humantong sa maling disipulo? Magkakilala kayong dalawa. Tumingin si Meng Wuya kay Yang Kai. Hindi. Napakasimple at mapagpasyang sagot ni Zia Ningchang. Habang nagsasalita, nagtago siya sa likod ni Meng Wuya at iwinagayway ang kanyang maliliit na kamay. Dahil sa pag-unawa sa kanyang intensyon, tumawa si Yang Kai. Hindi talaga namin kilala ang isa't isa, nakatulong lang sa akin si senior sister ng gabing iyon. Bahagyang tumanggo si Meng Wuya. Sinabi rin sa kanya ni Zia Ningchang ang tungkol sa bagay na ito. Dahil sa gabing iyon naramdaman ni Zia Ningchang na napakadalisay ng Yang Chi ni Yang Kai. Treasurer Meng, ano ang gusto ni senior sister Zia na tulungan ko? Can you tell me? Naging seryoso ang ekspresyon ni Yang Kai. Dahil kay Zia Ningchang iyon, natural na hindi tatanggi si Yang Kai. Hindi sumagot si Meng Wuya. Tiningnan lang niya ang kanyang mahal na alagad at nagtanong. Kaya ba niya? Biglang namula ang maislan na earlobe ni Zia Ningchang. Ibinaba niya ang kanyang mga mata, at nanginginig ang kanyang mahabang pilikmata. Makalipas ang mahabang sandali, tumanggo siya ng hindi mahahalata. Nang makita siyang ganito, hindi napigilan ni Meng Wuya na mapabuntong hininga. Sige, sige, sige. Wala na tayong masyadong oras. Siya na, si Yang Kai ay nakatayo sa gilid at nanood, ngunit hindi nagtanong ng anuman. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang nagtanong si Meng Wuya ng seryoso. Yang Kai, alam mo ba na may ilang tao sa mundong ito na isinilang na iba sa iba?
Ang mga taong ito ay ipinanganak na may mga kakayahan na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Naging seryoso ang ekspresyon ni Yang Kai habang bamulong. Treasurer Meng, pinag-uusapan mo ba ang mga may espesyal na konstitusyon? Tama iyan. Tumanggo si Meng Wuya. Ang mga taong ito ay pinagpala ng langit at pinapaboran din ng langit. Ang ilang mga konstitusyon ng mga tao ay angkop para sa paglilinang. Ang ilang mga konstitusyon ng mga tao ay madaling gumaling pagkatapos na masugatan. Ang ilang mga konstitusyon ng mga tao ay angkop para sa labanan. Mayroong lahat ng uri ng mga kakaibang konstitusyon, ngunit kahit alin man ito, basta mayroon silang espesyal na konstitusyon, maaabot nila ang mga taas na hindi kailanman inaasahan ng sinuman na maabot sa kanilang teritoryo. Ang mga ordinaryong tao na tulad natin ay labis na naiinggit sa mga taong may espesyal na konstitusyon. Gayunpaman, ang mga taong may espesyal na konstitusyon ay napakabihirang. Sa 1,000,000 tao, maaaring wala kahit isa. Little Yang Kai, maswerte ka. Ngayon, hahayaan kitang makakita ng isang taong may espesyal na konstitusyon. Naging malamig ang ekspresyon ni Yang Kai. Napatingin siya kay Zia Ningchang na nakatayo sa likod ni Meng Wuya na may pagtataka. Maaaring si Senior Sister Zia iyon. Haha. Ang mukha ni Meng Wuya ay puno ng pagmamalaki habang siya ay masayang nakangiti. Bahagya siyang tumanggo. Tama. Iba ang konstitusyon ni Ningchang sa mga ordinaryong tao. Nag-iba-iba ang emosyon ni Yang Kai. Hindi niya akalain na ang madaling mahiyain at mahiyain na Senior Sister na ito ay magiging napakaswerteng tao. Anong klaseng konstitusyon meron si Senior Sister? Hindi maiwasan ni Yang Kai na ma-curious. Hindi sumagot si Meng Wuya. Sa halip, saglit siyang bamulong sa sarili bago ibinuka ang bibig. Ang mga bunga sa punong ito ay hinog pa lamang. Disipulo, humayo ka at pumitas. Sinunod ni Ningchang ang kanyang mga tagubilin at naglakad patungo sa huling Free Sun's fruit tree. Pagkatapos, marahan niyang pinulot ang 3 bunga sa puno. Hindi huminto si Yang Kai. Pakiramdam niya ay malapit nang masagot ang kanyang mga pagdududa. Disciple, hayaan mong makita niya ang iyong kakayahan. Tumawa si Meng Wuya. Bahagyang tumanggo si Zia Ningchang. Naglakad siya sa harap ni Yang Kai at iniunat ang kanyang maselang kamay. Maputi at balingkinitan ang kamay na iyon. Sa kanyang maselang palad ay naroon ang 3 bunga ng araw na kagagaling lang sa pagpupulot. Junior brother, pakitingnan. Mahinang sabi ni Zia Ningchang. Bahagyang pinaikot niya ang Yuan Chi sa kanyang katawan. Biglang nagulat ang ekspresyon ni Yang Kai. Ito ay dahil natuklasan niya na habang pinapaikot ni Zia Ningchang ang kanyang enerhiya, ang Free Sun's fruit sa kanyang maliit na kamay ay talagang umapaw ng pulang enerhiya. Iyon ang Yuan Chi na nasa loob ng mga prutas. Sinanay ni Yang Kai ang True Yang Tactics, kaya napakasensitibo niya sa Yuan Chi. Naturally, nararamdaman niya na ang enerhiya sa loob ng Free Sun's fruits ay nakakabaliw na kinukuha. Ngunit, paano ito nangyari? Ang enerhiyang tumagas mula sa Free Sun's fruit ay natipon sa harap ni Zia Ningchang. Kahit gaano pa kalakas ang ihip ng hangin, hindi ito humiwalay. Sa wala pang 10 paghinga ng oras, ang 3 bunga ng araw ay nawala ang kanilang orihinal na kulay at ningning. Hindi lang iyon, mabilis na natuyo ang 3 bunga ng 3 araw. Nang umihip ang hangin, naging pinong pulbos ang mga ito at naglaho sa hangin. Lumipat muli si Zia Ningchang. Hinawakan niya sa isang kamay ang condensed yang Yuan Chi habang ang isa naman niyang kamay ay sumasayaw sa hangin. Kasunod ng kanyang mga paggalaw, ang Yang Chi sa ilalim ng coiling dragon stream ay tumaas sa hangin na parang mga haligi ng tubig. Lahat sila ay sumugod patungo kay Zia Ningchang. Siya casually grabbed at aktwal na grabbed isang strand ng enerhiya at itinapon ito sa pulang masa ng enerhiya sa kanyang harapan. Pabilis ang paggalaw ng mga kamay niya. Nakuha ng bawat grab ang Yang Chi na sumugod palabas ng coiling dragon stream at pinagsama ito sa pulang masa ng enerhiya sa harap niya. Sa paglipas ng panahon, hindi na lumaki ang pulang masa ng enerhiya sa kanyang harapan. Sa halip, ito ay naging mas maliit at mas maliit. Gayunpaman, ang halaga ng Yang Yuan Chi na nilalaman nito ay tumataas. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay tumigil si Zia Ningchang sa pag-agaw sa Yang Yuan Chi mula sa coiling dragon stream. Idiniin ng kanyang 2 kamay ang pulang masa ng enerhiya patungo sa gitna. Mabilis na nagdikit ang 2 palad niya. Nang muli niyang ibuka ang kanyang mga palad, may 3 matangkad na pulang table task sa kanyang mga kamay. Ang mga table task ay bilog at kaakit-akit. Kitang-kita ang peel halo at peel veins. Napatulala na si Yang Kai. Masasabing makajos lang ang eksenang nasa harapan niya. Walang ibang paraan upang ilarawan ito. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Yang Kai kung paano siya binigyan ni Senior Sister Zia ng bote ng mga table tasks. Lahat sila ay pino sa ganitong paraan. Gayunpaman, hindi ba ito ay medyo simple at madali? Ang mga alchemist ay bihira sa simula. Kapag pinipino ang mga table tasks, mayroon ding panganib na mabaygo. Higit pa rito, noong ang mga alchemist ay nagpino ng mga table tasks, kailangan din nila ng mga espesyal na tool, gaya ng medicinal furnace at furnace fire. Gayunpaman, itong Senior Sister Zia na nasa harap niya ay gumamit lamang ng kanyang mga kamay. Maliban sa Free Sun's fruit, hindi siya gumamit ng ibang materyales. Gayunpaman, madali niyang napino ang 3 tableta. Para sa iyo. Iniabot ni Zia Ningchang ang kanyang kamay sa harap ni Yang Kai.
Huminga ng malalim si Yang Kai at pinakalma ang pagkabigla sa kanyang puso. Kinuha niya ang 3 table task at maingat na dinamdam ang mga ito. Nalaman niya na ang bawat isa sa mga tabletang ito ay naglalaman ng mas maraming Yang Yuan Chi kaysa sa isang Free Sun's Fruit. Pagkatapos ng lahat, nang pinuhin ng 3 tabletang ito, hiniram ni Zia Ningchang ang Yang Chi mula sa Coiling Dragon Stream. Senior sister, kung mag-refine ka ng mga table tasks, natatakot ako na ang mga tao mula sa Medicine King Valley ay walang negosyo. Tumiti ng mapait si Yang Kai. Hindi pa siya nakakita ng sino man na maaaring gawing simple ang mga table tasks sa pagpipino sa ganoong sukat. Marshall Peak, Kabanata 83. Pharmacological Eucharist. Kahit na ang mga nasa Medicine Kings Valley na nagsasabing sila ay mga alchemist para sa kabuhayan ay maaaring hindi kapareho ng antas ng mga natamo ni Zia Ningchang. Anong klaseng pangangatawan meron si senior sister? Tumingon si Yang Kai at nagtanong. Sumagot si Meng Wuya sa malalim na boses. Sacred Spirit Medicine Body. May kinalaman ito sa alchemy. Tama, tumanggo si Meng Wuya. Napaka-espesyal ng pangangatawan na ito at maaaring hindi lumitaw kahit isang beses sa 1,000 taon. Ang mga nagtataglay ng Sacred Spirit Medicine Body ay hindi magdurusa ng anumang side effect kapag umiinom ng pills. Dapat mo ring malaman na ang bawat gamot ay may side effect. Bagamat maraming mga table tasks na maaaring tumulong sa paglilinang at kahit na nagpapataas ng lakas ng isang tao, mayroon pa ring limitasyon. Gayunpaman, nagkaroon ng limitasyon kung gaano karaming mga dan ang maaaring inumin ng isang tao. Iba ang Sacred Spirit Medicine Body. Ito masasabing ang Sacred Spirit Medicine Body ay ang pinakamahusay na hurno ng gamot sa mundo. Kapag nakapasok na ang mga dan sa tiyan, anumang bagay na nakakapinsala ay maaaring mapino. Itong senior sister mo ay nagtanim pa lamang ng 5 taon at naabot na ang rurok ng paghihiwalay. At reunion boundary, kung hindi ko sinasadang pigilan ang kanyang cultivation, nakalusot na siya sa Yuan Chi boundary. Nagulat si Yang Kai. 5 taon para maabot ang rurok ng separation and reunion boundary. Maging si Exi Hong Chen ay nasa antas ito lamang. Gaano katagal siya nagalinang? Mahigit 10 taon. Bukod dito, ito ay matapos sugpuin ang kanyang paglilinang. Kung hindi niya ito pinigilan, hindi ba't nangangahulugan ito na mas malakas pa siya kaysa kay Suyan? Namula si Yang Kai sa kahihiyan. Kung ikukumpara sa senior sister na ito, parang langit at lupa ang pagkakaiba. Ang nasa harap niya ay ang pinakadakilang henyo ng High Heaven Pavilion. Gayunpaman, ang mabilis na paglaki ni senior sister Zia ay hindi mapaghihiwalay sa malaking bilang ng mga table tasks na ininom niya. Nagpatuloy si Meng Wuya. Ang Sacred Spirit Medicine Body ay hindi lamang may ganitong mga benepisyo. Kung ang isang tao ay maglilinang ng isang banal na kasanayan na tugma dito, kung gayon hanggat may enerhiya sa mundo, maaari silang gawing mga table tasks. Kahit na ang world energy, hanggat gusto ni disciple, ay maaaring gawing mga table tasks. Anumang bagay sa mundo, hanggat may enerhiya, ay maaaring gawing pills. Kung mapapadalisay ang world energy, natural na hindi magiging problema ang Free Sun's Fruit. Halos mahulaan ni Yang Kai na ang senior sister Zia na ito ay tiyak na magiging pinakamahusay na alchemist sa mundo sa hinaharap. Base pa lang sa kakaibang pangangatawan, walang makakapantay sa kanya. Sa pagkakataong ito, nais ni Ningchang na makapasok sa Yuan Chi stage, ngunit bago iyon, kailangan niyang pinuhin ng isang bagay sa kanyang katawan. Hindi niya ito magagawa ng mag-isa. Seryosong tumingin si Meng Wuya kay Yang Kai. Kaya ba kailangan mo ng tulong ko? Tanong ni Yang Kai. Tumanggo si Meng Wuya. Anong klaseng bagay? Ang ika-9 na Yin Yuan Condensing Do. Ang bagay na ito ay lubhang kapakipakinabang sa pag-condensate ng Yuan Chi. Kung hindi dahil sa katotohanan gusto kong pinuhin ni Ningchang ang bagay na ito, hindi ko sana pinigilan ang kanyang paglilinang. Kapag ang isa ay sumulong mula sa separation at reunion level patungo sa Yuan Chi level, ang Yuan Chi sa katawan ng isang tao ay magiging Yuan Chi, at ang kalidad nito ay mapapabuti ng hindi mabilang na mga antas. Ito ay isang proseso na kailangang pagdaanan ng bawat magsasaka. Gayunpaman, sa prosesong ito, kung pupunan ito ng ilang makalangit na kayamanan, kung gayon ang kalidad ng nabagong Yuan Chi ay magiging mas mahusay. Ang ika-9 na Yin Yuan Condensing Do na ito ay malinaw na isang makalangit na kayamanan, at tiyak na ito ang pinakamagandang makalangit na kayamanan. Ang 19 Yuan Condensing Do ay may sariling espiritualidad, kaya napakahirap makuha ito. Kung ang isang taong hindi nakakatugon sa mga kinakailangan ay hinawakan ito ay agad na magiging spirit chi at mawawala. Tanging ang mga naglilinang ng Yang Attribute Yuan may kakayahan ang chi na kontrolin ito. At saka, ang Yang Attribute Yuan chi sa katawan ng isang tao ay dapat nadalisay sa isang tiyak na antas. Ito ang dahilan kung bakit kita hinahanap. Ano ba talaga ang kailangan kong gawin? Tanong ni Yang Kai. Agad na naiinip si Meng Wuya. Bakit ang dami mong tanong? Pagdating ng panahon, natural kong sasabihin sa iyo. Pinisil ni Yang Kai ang kanyang ilong, hindi alam kung bakit galit na galit si matandang Meng. Nasaan ang bagay na ito? Kailan tayo aalis? Sa Blackwind Mountain, mayroong 19 congregation ground doon. Sa ika-7 araw ng ika-7 buwan, nagtitipon si Yin Chi. Doon lamang lilito ang 19 Yuan Condensing Do at sisipsipin ang Yin Chi ng langit at lupa. Kung gayon wala nang maraming araw na natitira.
Nagkalkula ng kaunti si Yang Kai at nalaman niyang ilang araw na lang ang natitira hanggang sa ikapitong araw ng ikapitong buwan. Kung gusto nilang pumunta ng malalim sa Blackwind Mountain, kung gayon ang paglalakbay ay magtatagal ng maraming oras. Kaya kung wala kang gagawin, gusto kong pumunta doon sa lalong madaling panahon. Kung palalampasin natin ang pagkakataong ito, kailangan nating maghintay ng isa pang taon. Seryosong sabi ni Meng Wuya, ako ay magagamit anumang oras. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Pagkatapos ay pumunta sa contribution hall sa loob ng 2 araw para hanapin ako. Kailangan ko pang maghanda ng mga materyales. Sabi ni Meng Wuya, okay, tapos ito ay naayos. Nagkasundo ang magkabilang panig na magkita sa contribution hall sa loob ng 2 araw, pagkatapos ay umalis si Yang Kai. Pagtingin sa kanyang likuran, bahagyang napabuntong hininga si Meng Wuya. Ang kanyang ekspresyon ay kakaiba, at hindi alam kung ano ang kanyang iniisip. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, Disciple, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Gumalaw ang damit ni Ziya Ningchang, at bahagya siyang tumango. Oo, sinabi ni Meng Wuya. Sa totoo lang, hindi mo kailangang pinuhin ang ikasyam na yin yuan condensing do upang maabot ang yuan chi. Kaya lang, ang iyong lakas ay bahagyang bababa sa hinaharap. Bahagyang tumawa si Ziya Ningchang. Ngunit gusto kong tulungan si Master. Hindi ba mas mabuti na magkaroon ng purong yuan chi? Iniligtas ako at pinalaki ni Master, at gusto kong tulungan si Master. Pero, bakit hindi mo pag-isipang muli? Ang dahilan kung bakit umalis si Meng Wuya ng 2 araw ay upang hayaan si Ziya Ningchang na pag-isipan ito ng higit pa. Namula si Ziya Ningchang. Wala lang, hindi ako galit sa kanya. Napabuntong hininga si Meng Wuya. Swerte ang bayon. Iniisip ang walang pakialam na ekspresyon ni Yang Kai, nagngangalit si Meng Wuya sa galit. Nandito ka lang para tumulong, pero hindi mo iniisip kung gaano kalaki ang pakinabang na makukuha mo. Mangyaring huwag magdulot ng anumang sparks. Sa huli, ang maliit na lugar na ito ay hindi angkop na lugar para sa kanyang alagad. Si Meng Wuya ay puno ng pag-aalala. Hindi na muling nagpunta si Yang Kai sa maliit na loft ni Suyan, at sa halip ay bumalik sa maliit na bahay na gawa sa kahoy na ilang araw na siyang noalay. Bagamat ilang araw na siyang hindi bumabalik, malinis pa rin tulad ng bago ang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Kahit isang maliit na alikabok ay hindi naiwan. Hindi niya alam kung sino ang tumulong sa kanya sa paglilinis. Bagamat malabo ang paliwanag ni Treasurer Meng, karaniwang alam ni Yang Kai kung saan siya pupunta at kung ano ang dapat niyang gawin. Dahil ito ang 19th Congregation Ground, tiyak na mabigat ang Yin Chi doon. Ang kanyang tunay na Yang Yuan Chi ay ang kaaway ni Yin Chi, kaya hindi siya natakot. Kaya lang ay masyadong mababa ang kanyang kasalukuyang lakas. Kung hindi siya nagimbak ng ilang Yang liquid, hindi siya magtatagal. Nagkataon lang na tinulungan siya ni Senior Sister Ziya na gawing mga table tasks ang Free Sun's Fruit, na isang magandang paraan para mapunan muli ang kanyang Yang liquid. Mayroong 43 puno ng bunga ng araw, at ang bawat puno ay may 3 prutas, na ginawang 12 matangkad na pulang table tasks. Kung ang bawat tableta ay maaaring gawing 3 patak ng Yang liquid, magkakaroon siya ng kabuuang 36 na patak ng Yang liquid. Ito man ay ginamit sa labanan o upang labanan ng Yin Chi, ang Yang liquid na ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Ito ay isang bagay na maaasahan niya upang mabuhay. Kinailangan si Yang Kai ng isang buong araw upang ganap na masipsip ang mga nakapagpapagaling na epekto ng 12 table tasks. Hindi lang 36 na patak ng Yang liquid ang nakuha niya, kundi kabuuang 40 patak. Kasama ang ilang patak na mayroon siya sa dantian, ang mga reserba ng dantian ay medyo sagana. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay may kapital na siyang maaasahan. Hindi lamang siya nakakuha ng napakaraming Yang liquid, ngunit nang ang huling prutas ay pino, nalaman ni Yang Kai na siya ay nakalusot sa initial element boundary 4th stage. Ang pambihirang tagumpay na ito ay dumating ng walang anumang babala, kaya hindi siya handa sa pag-iisip. Medyo natural din ang breakthrough, at wala man lang siyang naramdaman bago ito natapos. Sa pag-iisip tungkol dito, naramdaman ni Yang Kai na may kaugnayan ito sa mga tabletang kinain niya nitong mga nakaraang araw. Una, kumain siya ng 12 bote ng pills mula kay Suyan, pagkatapos ay kumain siya ng 12 Free Suns pills. Sa sobrang dami ng energy na naipon, hindi na siya kakaibang makalusot. Marshall Peak, Kabanata 84. Undercurrent. Kinaumagahan, sa harap ng contribution hall, marahang kumatok si Yang Kai sa pinto. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at lumabas si Ziya Ningchang na may dalang maliit na pakete sa kanyang balikat. Ang pakete ay puno ng maraming bagay. Junior brother, dumating ka na. Magiliw na bati ni Ziya Ningchang. Tumango si Yang Kai. Nasaan si Treasurer Meng? Bigla siyang nag-relapse kahapon at kailangan niyang manatili para gamutin ang mga sugat niya. Hindi siya kakunta. Habang nagsasalita si Ziya Ningchang, walang tigil na kumikislap ang kanyang mga mata. Nanginginig din na parang pamaypay ang kanyang dalawang hanay ng makakapal na pilikmata. Si Yang Kai ay may kahina-hinalang tumingin sa kanya, habang ang mga mata ni Ziya Ningchang ay kumikislap na may bakas ng gulat. Kung ganoon, hihintayin ba natin siya? Hulaan ni Yang Kai, ngunit hindi ito itinuro. Hindi na kailangan, alam ko kung saan ang lugar na iyon. At saka, wala nang masyadong oras na natitira. Sinabi ni Master na hindi na natin siya kailangan tayin.
Nakikitang ayaw ni Yang Kai na mauunawaan ang bagay, hindi maiwasan ni Ziyan Ningchang na gamaan ang pakiramdam. Sige. Saglit na nag-alinlangan si Yang Kai, ngunit pumayag pa rin. Kailangan nating problemayan si Junior Brother sa pagkakataong ito. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Ziyan Ningchang. Masyadong magalang si Senior Sister. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Pagkatapos ay umalis silang dalawa sa High Heaven Pavilion. Sa isang silid sa gilid ng Contribution Hall, si Meng Wuya ay kasalukuyang natutulog sa mesa. Mayroong ilang mga katangitanging pinggan sa mesa, pati na rin ang ilang mga kaldero ng alak. Halatang tinitikman ni Treasurer Meng ang alak at mga delicacy bago siya nakatulog. Ang mga delicacy na ito ay ginawa lahat ni Ziyan Ningchang, ngunit mayroong isang espesyal na pampalasa na idinagdag sa kanila. Gamit ang Sacred Spirit Medicine Body ni Ziyan Ningchang bilang batayan, kahit ang isang dalubhasa tulad ni Meng Wuya ay hindi makalaban sa espesyal na panimpla. Tinansya ni Meng Wuya na siya ay matutulog ng ilang araw kahit papaano. Si Meng Wuya ay naging matalino sa buong buhay niya, ngunit hindi niya naisip na darating ang araw na ang kanyang matandang kabayo ay madadapa at mahuhulog sa kamay ng kanyang minamahal na disipulo. Masasabing ang isang maling hakbang ay maaaring humantong sa walang hanggang pagsisisi. Sa oras na magising si Meng Wuya, ang lahat ay magiging isang naunang konklusyon. Nang dumating sina Yang Kai at Ziyan Ningchang sa Black Plum Town, bumili sila ng 2 kabayo at ilang pang-araw-araw na pangangailangan bago umalis. Habang namimili, nagtanong din si Yang Kai tungkol sa lokasyon ng lugar na kanilang pupuntahan. Ayon kay Ziyan Ningchang, ito ay halos isang 10 araw na paglalakbay mula sa Black Plum Town hanggang sa Blackwind Mountain. Kahit na ito ay isang mahabang paglalakbay, mayroon pa rin silang maraming oras. Hindi nagtagal pagkatapos umalis ang dalawa sa High Heaven Pavilion, nakarating sa pandinig ni Exi Hongchen ang balitang ito. Mula noong araw na iyon nang makita niya sina Suyan at Yang Kai na kumilos ng napaka-intimate sa forest prison, ilang araw nang nilunod ni Exi Hongchen ang kanyang kalungkutan sa alak. Kahapon, sa wakas ay kumalma na rin siya, at sa sandaling pag-isipan iyon, pakiramdam niya ay hindi niya nakita ang nangyari noong araw na iyon. Kung anong uri ng ugali mayroon si Suyan, hindi maaaring maging mas malinaw si Exi Hongchen. Sa kanyang pagmamataas at lakas, paano siya magiging interesado kay Yang Kai, na nasa 3 antas pa lamang ng Initial Element Realm. Tsaka parang wala man lang contact silang dalawa. Sila ay karaniwang mga estranghero. Sa wakas ay naunawaan ni Exi Hongchen na sina Suyan at Yang Kai ay kumikilos lamang sa araw na iyon. Sa oras na iyon, ang selos ay naging puot, at si Exi Hongchen ay walang oras upang isipin kung ito ay totoo o hindi. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ang espiritu ni Exi Hongchen ay lubos na nabuhayan ng loob. Kahapon, hinanap niya si Suyan para ipahayag ang kanyang nararamdaman. Siya ay matikas at matikas, hindi man lang baliw at walang kontrol tulad ng araw na iyon. Bagamat sa huli, siya pa rin ang pinalayas ni Suyan, ang buhol sa puso ni Exi Hongchen ay naalis. Hanggat hindi kinuha ng ibang lalaki si Suyan, magiging kanya rin siya balang araw. Malaki ang tiwala ni Exi Hongchen. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinakanamumukod tanging lalaking disipulo ng High Heaven Pavilion, at si Suyan ang pinakanamumukod tanging babaeng disipulo. Ang kombinasyon ng dalawa ay natural na gustong makita ng mga matatanda. Maaga sa umaga, maingat na naghanda si Exi Hongchen na pumunta sa Blackwind Trade para bisitahin si Suyan. Ngunit nang siya ay aalis na, isang disipulo ng Law Enforcement Hall ang biglang sumugod na may nagulat na ekspresyon. Brother Exi, kakaalis lang ni Yang Kai sa High Heaven Pavilion. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Exi Hongchen. Umalis siyang mag-isa. Hindi, umalis siya kasama ang isang disipulo ng Dark Hall na tinatawag na Ziyan Ningchang. Sagot ng alagad, Ziyan Ningchang. Pinaikit ni Exi Hongchen ang kanyang mga mata. Kilala ko siya. Ang lakas niya ay maihahambing sa akin, ngunit hindi siya core disciple. Kakaiba ang babaeng iyon. Saan sila pumunta? Sandaling nag-isip si Exi Hongchen, isang bakas ng kabaliwan ang biglang sumilay sa kanyang mga mata. Ang basurang iyon ay talagang umalis sa High Heaven Pavilion sa oras na ito. Kung mapapatay ko siya sa labas, hindi ko ba malulutas ang puot sa puso ko? Hindi ko alam ang destinasyon nila, pero parang may pupuntahan sila kasi bumili sila ng 2 kabayo sa Black Plum Town. May pupuntahan. Nagtaas ng kilay si Exi Hongchen. Mabuti, mabuti, napakabuti. Pagkatapos magsabi ng mabuti, ng ilang beses, biglang lumingon si Exi Hongchen at sinabing may mabangis na ekspresyon, pumunta ka sa ilang mapagkakatiwalaang senior Marshall Brothers na nasa separation and reunion boundary man lang para samahan ako sa paglalakbay na ito. Brother, anong gusto mong gawin? Hihihi, hindi ba halata kung ano ang gusto kong gawin? Bakit mo pa tinatanong? Napakunot-noo ang mukha ni Exi Hongchen. Gusto niyang habulin si Yang Kai at tanggalin ang kanyang karibal sa pag-ibig. Hindi rin niya kayang bitawan si Ningchang. Kung tutusin, kung lumabas man ang balita, hindi ito biro. Brother, hindi ma ito. Medyo nataranta ang mukha ng disipulo ng disciplinary hall. Wala siyang pakialam kay Yang Kai. Trial disciple lang siya sa initial element boundary, kaya kahit mamatay siya sa labas, walang pakialam. Gayunpaman, iba ang Ziyan Ningchang na iyon mula sa Dark Hall.
Walang malinaw sa kanyang background, ngunit dahil siya ay may lakas ng isang cultivator ng peak separation at reunion boundary, tiyak na hindi siya walang tao. Kung siya ay namatay at ang pavilion ay nag-imbestiga, wala sa mga senior brothers at junior brothers na sangkot ang makakatakas. Sinabi ko na gawin mo, kaya gawin mo na lang. Ano ba kasing pinagkakaabalahan mo? Si Exi Hongchen ay puno ng pagkainip. Gusto mo bang ako mismo ang maghanap sa kanya? Dahil sa sobrang paninibugho ay hindi na napigilan ni Exi Hongchen ang kanyang kalmado. Isa lang ang nasa isip niya. Ang patayin si Yang Kai. Brother, pagkatapos ng nangyari noong nakaraan, ang Great Elder ay nagbigay ng mahigpit na utos na walang sino man ang magkaroon ng anumang ideya tungkol kay Yang Kai. Nakalimutan mo ba, sa paalala na ito, biglang natauhan si Exi Hongchen. Tama, ang dakilang elder ay biglang nagbigay ng utos na walang sino man ang maghahanap ng gulo kay Yang Kai sa maikling panahon. Gayunpaman, ang utos na ito ay hindi maipaliwanag, kaya hindi ito isinasapuso ni Exi Hongchen. Gayunpaman, ito ay isang magandang pagkakataon, kaya paano niya ito pakakawalan? Kung hindi niya papatayin si Yang Kai sa pagkakataong ito, gaano siya katagal maghihintay? Paano kung palagi siyang nagtatago sa sect at hindi lumalabas? Tulad ng ayaw niyang sumuko, ang disipulo ng disciplinary hall ay tila may naisip at ngumiti ng palihim. Brother Exi, hindi natin ito magagawa, ngunit ang iba ay magagawa ito. Maraming tao ang nagnanais ng buhay ni Yang Kai. Anong ibig mong sabihin? Pinaikit ni Exi Hongchen ang kanyang mga mata at nagtanong. Sinabi ng taong iyon. Sinasabi na ang deputy chief ng blood group na si Long Zaitian, si Long Wei, ay nagtatanong tungkol kay Yang Kai nitong nakaraang buwan. Long Zaitian, natural na alam ni Exi Hongchen ang tungkol sa kanya. Siya ay isang kilalang tao sa blood group, at ang kanyang lakas ay nasa immortal ascension boundary. Ang kanyang apo ay walang anumang natitirang puntos, at sa taong ito ay nasa chi transformation stage lamang siya. Natarante si Exi Hongchen. Bakit nagtatanong si Long Wei tungkol sa kanya? Ang ekspresyon ng taong iyon ay hindi maiwasang maging malabo. Mukhang may kaugnayan ito sa Dragon Lady na iyon, si Homeyer. Hinahabol ni Long Wei si Homeyer, na tinuturing siya bilang kanyang eksklusibong pag-aari. Gayunpaman, ang relasyon sa pagitan ni Yang Kai at hindi malinaw si Homeyer. Sinabi ni Long Wei na isang araw ay papatayin niya si Yang Kai at ipaalam sa kanya ang mga kahihinatnan ng pagkakaroon ng mga ideya tungkol sa kanyang babae. Homeyer, sa harap ng mga mata ni Exi Hongchen ay lumitaw ang isang kaakit-akit na batang babae na may sapat na dibdib at masiglang puwitan. Ilang sandali ay naging mabigat ang kanyang paghinga. Ang Dragon Lady na ito ay mahusay na mang-akit ng puso ng mga tao. Halos lahat ng mga batang disipulo ng tatlong sekta ay nakarinig tungkol sa kanya, at nakita rin siya ni Exi Hongchen minsan. Talagang hindi magandang bagay ang pag-aaksaya na iyon, sa hindi inaasahang pakikipagrelasyon sa Dragon Lady na ito. Si Exi Hongchen ay nagseselos hanggang mamatay, ngunit ang kanyang bibig ay puno ng katwiran at galit. Pagkatapos mag-isip sandali, naghihinala siyang nagtanong. Hindi tama, saan mo nakuha ang ganoong detalyadong impormasyon? Kahit na gusto ni Long Wei na kitilin ang buhay ni Yang Kai, hindi niya ito magagawa sa sobrang saya. Hindi ba ito ang paghampas ng damo para takutin ang ahas? Kung narinig ni Yang Kai ang tungkol dito, paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na umalis sa High Heaven Pavilion? Hanggat hindi nasira ang utak ni Long Wei, hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Naging awkward ang mukha ng taong iyon, at hindi niya alam ang isasagot. Magsalita ka. Lumubog ang mukha ni Exi Hongchen. Oo, walang pagpipilian ng taong ito kundi ang magtapat. Ilang araw na ang nakalipas, nasa Black Plum Village ako sa Spring Breeze Drizzle Building ng Black Plum Village. Habang umiinom ako, si Long Wei ay nagkataong katabi ko, at narinig ko siyang nakikipag-usap sa babae sa silid. Spring Breeze Drizzle Building. Si Exi Hongchen ay malungkot na tumingin sa junior brother na ito. Iyon ay isang brothel sa Black Plum Village. Ano ang pinunta niya doon? Hindi na kailangang magtanong, hindi naman pwedeng pang-inuman lang. Nagpatuloy ang taong iyon. Brother Exi, kung alam ni Long Wei ang tungkol dito, tiyak na hindi niya pababayaan si Yang Kai ng ganoon kadali. Hindi natin kailangang gawin ito sa ating sarili. Higit pa rito, likas na lecture si Long Wei. Kung tayo ay sabihin sa kanya na may magandang babae si Yang Kai sa tabi niya, ano sa tingin mo ang gagawin niya? Nagliwanag ang mga mata ni Exi Hongchen, at malamig siyang tumawa. Brilliant plan. Ang hakbang na ito ng paggamit ng hiniram na kutsilyo upang pumatay ng isang tao ay talagang hindi masama. Pagkatapos mag-isip-isip sandali, nagpa siya si Exi Hongchen. Dahil gusto siya ni Long Wei, magpapadala kami ng mensahe sa kanya. Gayunpaman, ang bagay na ito ay dapat gawin ng lihim at hindi dapat ilantad. Hindi natin dapat ipaalam sa kanya na kami ang nagpadala ng mensahe. Bilang karagdagan, dapat nating sabihin kay Long Wei na ang batang babae sa tabi ni Yang Kai ay may lakas ng isang peak separation at reunion boundary cultivator. Huwag mo siyang pabayaan para sa lana at umuwing gupit. Oo, nagmamadaling umalis ang taong iyon pagkatapos matanggap ang utos. Yang Kai, tingnan natin kung makakaligtas ka sa pagkakataong ito. Tanging, nakakalungkot si Zia Ningchang. Laging nakabelo ang babaeng iyon.
Bagamat hindi pa niya nakita ang kanyang mukha, halos sigurado si Exi Hongchen na siya ay isang nakamamanghang kagandahan. Kung ang gayong babae ay nahulog sa mga kamay ni Long Wei, hindi na kailangang isipin kung ano ang mangyayari. Sa ilang sandali, medyo naiinggit si Exi Hongchen kay Long Wei. Handa nang kumilos ang High Heaven Pavilion's Law Enforcement Hall. Sa isang lugar sa Black Plum Town, mayroon ding mga taong handang kumilos. Hindi nagtagal pagkatapos umalis sina Yang Kai at Zia Ningchang, isang grupo ng mga tao ang biglang lumitaw mula sa dilim. Ang pinuno na may malamig na mukha ay tumitig sa likod ni Yang Kai at nagtanong. Nakita mo ba ng malinaw ang lalaking iyon? Siya ba si Yang Kai? Talaga. Si senior brother no lang, siya si Yang Kai nang walang pag-aalinlangan. Sa pagkakataong iyon, binugbog niya kami. Pagkatapos noon, hinanap ni senior brother Cheng Xiaofeng si senior brother No Tao at sinabing makakahanap siya ng pagkakataon. Para turuan siya ng leksyon. Gayunpaman, simula noong nagpunta sila sa Blackwind Trade City, hindi na bumalik ang dalawa. Malungkot ang mukha ni Nulang. Ikanaway niya ang kanyang kamay at sinabi. Bumili ka ng ilang mga kabayo. Gusto kong malaman kung ang aking kapatid ay patay o buhay, at kung nasaan siya. Mahigit isang buwan nang nawawala si No Tao. Hindi siya mahanap ni Nulang. Pagkatapos magtanong kaliwat kanan, sa wakas ay natagpuan niya si Yang Kai. Para malaman ang katotohanan, kailangan niyang abutin ang Yang Kai na iyon. Kung ito ay nauugnay sa kanya, kung gayon bilang nakatatandang kapatid, natural na kailangan niyang ipaghiganti ang kanyang nakababatang kapatid. Marshall Peak, Kabanata 85. Sumusunod. Sa grupo ni Nulang, siya ang pinakamalakas. Katatapos lang niyang pumasok sa Chi Transformation Stage, kaya hindi mapakali ang Yuan Chi sa kanyang katawan. Sa yugtong ito, ang magsasaka ay madaling magalit at kontrolado ng lahat ng uri ng emosyon. Ang iba pang 7 o 8 tao ay halos nasa tempered body stage. Mayroon din ilang mga cultivator sa initial element stage, ngunit ang kanilang lakas ay hindi masyadong mataas. Kaya lang marami silang tao. Natural na narinig ni Nulang ang lakas ni Yang Kai, kaya hindi niya sineseryoso si Yang Kai. Gayunpaman, ang babaeng sumusunod kay Yang Kai ay mukhang hindi madaling pakitunguhan. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ang babaeng ito ay hindi ganoon kagaling. Hindi naman kasi siya masyadong matanda. Mukhang hindi siya kabilang sa mga sikat na disipulo ng High Heaven Pavilion. At saka, kung talagang malakas siya, bakit kailangan niyang bumili ng kabayo? Kapag ang lakas ng isang tao ay umabot sa isang tiyak na antas, ang lakas ng isang paa ay mas mabilis kaysa sa isang kabayo. Sa pag-iisip nito, gamaan ang loob ni Nulang. Hindi niya alam na ang dahilan kung bakit gustong bumili ni Zia Ningchang ng kabayo ay para alagaan si Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, nasa initial element stage 4 pa lang si Yang Kai, kaya gaano kabilis ang lakas ng kanyang di. Ang grupo ng mga alagad ng Stormhouse ay mabilis na naghanda at sinundan ng mga bakas ng mga kabayo. Si Yang Kai at Zia Ningchang ay tumatakbo rin, ngunit hindi nila alam na may dalawang grupo ng mga tao na sumusunod sa kanila. At saka, walang magandang intensyon ang bawat grupo. Bagamat hindi masama ang lakas ni Zia Ningchang, pagkatapos ng lahat, hindi niya na-condensed ang kanyang divine sense, kaya imposible para sa kanya na mag-imbestiga sa paligid. Walang sabi-sabing tumakbo ang tao. Nanguna si Zia Ningchang sa harapan at si Yang Kai ay sumunod na malapit sa kanyang likuran. Tumakbo ang dalawang kabayo, isa sa harap at isa sa likod. Hanggang sa gabi, nakahanap ang dalawang tao ng isang lugar na may pinagmumulan ng tubig upang makapagpahinga. Matapos ilabas ang binili nilang pagkain sa Black Plum Town, kumain ng kaunti ang dalawang tao saka umupo sa paligid ng campfire para magpahinga. Pagkatapos ng isang araw na pakikasama sa isa't isa, nalaman ni Yang Kai ang ugali ng little senior sister na ito. Mahiyain, pagkaraan ng ilang salita, namumula ang kanyang tenga, at kapag nagsalita siya, ang kanyang boses ay malambot at malumanay, na parang walang init. Sa kanyang personalidad, ayaw ni Yang Kai na magkusa na makipag-usap sa kanya. Ayaw niyang takutin siya. Mula noong araw na naunawaan niya ang mga misteryo ng matigas na gininto ang skeleton at naunawaan ang mahiwagang martial skill ang Yildeng Wheel, natuklasan ni Yang Kai na nagbago ang kanyang True Yang tactics. Pagpapatakbo ng True Yang secret art sa isang kapaligiran kasama si Yang Chi, maaari niyang makuha ang Yang Chi at i-condense ang Yang liquid. Sa isang kapaligiran kung saan walang Yang Chi, maaari pa rin niyang i-circulate ang kanyang True Yang secret art at makuha ang nakapalibot na espiritual na enerhiya. Matapos mapino ang tunay na Yang Yuan Chi sa kanyang katawan, ito ay maaabsorb ng kanyang matigas na golden skeleton. Ang paghihigpit sa kapaligiran ng paglilinang ay nawala sa isang iglap. Para kay Yang Kai, isa lang itong magandang balita. Pagkatapos ng 3 araw na paglalakbay, ang dalawang tao sa wakas ay nakarating sa isang maliit na bayan na 1,000 milya ang layo mula sa High Heaven Pavilion. Ipinarada nila ang kanilang mga kabayo sa bayan at nakahanap ng isang inn na matutuluyan pansamantala. Ayon kay Zia Ningchang, hindi na nila kakailanganin ang mga kabayo sa natitirang bahagi ng paglalakbay. Dahil papunta sila sa mga bundok, natural na hindi may pasok ang mga kabayo. Gabi na, tahimik ang inn. Nanatili sa tabi sina Yang Kai at Zia Ningchang. Ang silid ay maliwanag na naiilawan. Si Yang Kai ay nagmumuni-muni at naglilinang, habang si Zia Ningchang ay nag-iisip ng mga random na bagay.
Sa 3 araw na paglalakbay na ito ng magkasama, ang dalawa ay hindi nagpapalitan ng higit sa 10 salita. Nakaramdam ng sobrang awkward si Ziya Ningchang. Kung tutuusin, dumating siya para humingi ng tulong, kaya medyo hindi makatwiran ang pagpapabeya sa kanya ng ganito. Ngunit sa tuwing gusto niya itong kausapin, hindi makapag-ipon ng lakas ng loob si Ziya Ningchang. Nasanay na siyang palihim na pinagmamasdan siya, kaya ngayong bigla na lang niyang kinailangan itong harapin, hindi talaga alam ni Ziya Ningchang kung ano ang gagawin. At saka, ang junior brother na ito ay tila isang taong hindi umiimik. Kung kakausapin kaya siya, hindi ba siya mainis? Habang si Ziya Ningchang ay nakasimangot, ang iba pang 2 grupo ng mga tao sa inn ay tahimik na pinapansin ang nangyayari dito. Sa isang guest room, nakaupo sa loob si Long Wei at isang grupo ng mga elite ng blood group. Ang madilim na ilaw ng kandila ay kumikislap, na nagpapaliwanag sa medyo baluktot na mukha ni Long Wei. Matapos makuha ng mga tao ng blood group ang balita, hinabol nila sila. Pero kung tutuusin, medyo late na sila nagsimula, kaya hanggang ngayon lang sila nakahabol. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, biglang sinabi ni Long Wei. Hallmaster Wen, kailan tayo magsisimula? Na si Yang Kai ay nananatili sa inn na ito. Sa husay ni Hallmaster Wen, hindi dapat mahirap hulihin siya, tama ba? Si Wen Feichen ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang kanyang lakas ay nasa Yuan Chi Boundary Level 5, at isa siya sa mga Hallmasters ng group. Dahil tumpak ang impormasyong nakuha ni Long Wei, nakahanap siya ng ekspertong sasamahan siya. Ang layunin niya ay hulihin si Ziya Ningchang ng buhay. Bilang karagdagan kay Wen Feichen, ang grupong ito ng mga tao ay nagkaroon ng maraming paghihiwalay at mga dalubhasa sa hangganan ng reunion. Ang bilang ng mga tao ay humigit kumulang 6 o 7. Makikita na ang Long Wei ay gumagawa ng malaking kaguluhan upang matiyak na walang mangyayaring mali. Nang marinig ito, ngumiti si Wen Feichen. Iyang Master Long, kung gusto mong magsimula na itong Wen na ito, hindi imposible. Kahit na ito ay isang maliit na bayan, sa lakas ng Wen na ito, kung gusto kong harapin sila, magiging madali ito. Hindi ko istorbahin ang mga nakatayo, at hindi ako mag-iiwan ng anumang pahiwatig. Kung gayon ano pa ang hinihintay natin? Nanginginig ang ekspresyon ni Long Wei. Dapat mamatay si Yang Kai, at ang babaeng iyon ay dapat mahuli ng buhay. Sinasabing siya ay walang katulad na kagandahan. Dahil naglakas loob siyang itutok ang kanyang tingin sa aking babae, pagkatapos ay ipatikim ko sa kanya ang kanyang sariling gamot. Ipapatikim ko sa kanya ang babaeng tinutumbok ng iba. Alam ni Wen Feichen ang kalikasan ni Long Wei, kaya wala siyang gaanong reaksyon. Ang tanging nasabi niya. Pero yung Master Long, naisip mo na ba kung bakit sila pumunta sa lugar na ito? Bakit? Tanong ni Long Wei sa malalim na boses. Saglit na nag-isip si Wen Feichen, pagkatapos ay nagsabi. Naniniwala itong si Wen na dapat ay mayroon silang sariling layunin. Marahil, gusto nilang pumasok sa Blackwind Mountain upang makahanap ng isang uri ng kayamanan. Sumimangot si Long Wei. Ano ang kinalaman nito sa atin? Maraming kayamanan sa Blackwind Mountain, ngunit hindi lahat ay mahahanap ang mga ito. Umiling si Wen Feichen. Mali ang mga salita ni Young Master Long. Maaari kang pumasok sa Blackwind Mountain mula sa High Heaven Pavilion, ngunit nakasakay sila sa kanilang mga kabayo ng libu-libong milya at huminto dito. Kung hindi ako mali ang hula, bukas ay pumasok sa bundok mula rito. Napakalinaw ng kanilang layunin, kung gayon isang bagay ang tiyak. Alam nila kung nasaan ang kayamanan at tiyak na mahahanap ito. Kung tahimik nating susundan sila mula sa likuran at hihintayin nilang mahanap ang kayamanan. Dapat sabihin na ang obserbasyon ni Wen Feichen ay napakametikuloso, at ang kanyang pagsusuri ay medyo tumpak din. Siya ay karapat-dapat na tawaging isang taong may karanasan. Nagliwanag ang mga mata ni Long Wei. Maaari tayong kumilos at nakawin ito. Tumiti si Wen Feichen. Tama si Young Master Long. Ngunit kung hindi makapaghintay si Young Master Long na magpaganda, maaaring kumilos itong si Wen ngayong gabi. Hindi kita pababayaan. Nag-alinlangan si Long Wei, medyo hindi sigurado ang kanyang ekspresyon. Sinabi ni Wen Feichen. Ngunit kung maghihintay pa tayo ng ilang araw, hindi lang tayo magkakaroon ng kagandahan, ngunit maaari rin tayong magkaroon ng kayamanan. Isipin mo, kung gugugo sila ng labis na pagsisikap upang mahanap ang kayamanan, ngunit ito ay naaga. Sa amin, tapos magagalit si Yang Kai na magsusuka siya ng dugo, tama ba? Nang marinig ito, ang nag-aalangan na ekspresyon ni Long Wei ay agad na naging matatag. Mabuti, sa anumang kaso, maaari silang tumakas, ngunit hindi sila maaaring tumakas mula sa templo. Pagkatapos ay hahayaan nating mabuhay si Yang Kai ng ilang araw, at tayo ay umupo ka lang at umani ng mga benepisyo. Bahagyang ngumiti si Wen Feichen at sinabing, upang matiis ang hindi kayang tiisin ng mga normal na tao, nakatadhana si Young Master Long na maging isang taong gumagawa ng magagandang bagay. Humanga ang Long na ito. Haha, sobra akong pinupuri ni Hall Master Wen. Ang pambabala na ito ay naging lubhang komportable sa Long Wei.